Hi guys, welcome in our channel. So ngayon, i-rate natin at mag-share kami ng thoughts about sa ML para malaman kung patok pa ba ang ML ngayon 2025. Bago tayo magsimula, ipapakilala ko muna ang mga kasama ko. Sila Casañares at si Kakao. Ngayon, tatawagan natin sila para ayain maglaro. So ngayon, dahil natawagan natin sila, mag-open na tayo ng ML. Dito nga nag-open na tayo ng ML. At antayin na natin sila mag-invite. Dito in-skip ko na yung record dahil masyadong mahaba at matagal kami nagantay. Gamit ko dito si Fredrin. Si Castañares naman ay si Alucard at si Kakao ay Saber. At nagsimula na nga yung game. Ngayon pupunta tayo sa Blue Buff kasama si Castañares. Your appraiser is here. Dito unahin natin i-build ang Molten Essence para mas makunat agad tayo. Greetings from Los Pecados. Dito ay tutulungan ko na dapat si Kakao para makuha yung red buff ng kalaban. Kaso nakasalubong ko sila Pani at si Satan. Kaya nag-out na lang ako. Put a price tag on everything. Sa part na to ay nagkamali si Kakao. Di na siya nakabak at hindi na namin natulungan. Ngayon, kukunin ko ang mga jungle monster sa red buff. Tapos didiretso tayo sa gold lane para baka pa ng kakampi natin. Dito nga sinabi ko kay Kakao na i-prio niya ang gold lane para makalamang kami sa late game. Those who stared at my scar ended up having one. Dito nabigyan ng MM namin, kaya hindi ko na napuntahan. Didiretso na lang ako sa turtle. Kaso nakasalubo ko si Florin, kaya pinuko na lang to para hindi makabackup sa mga kampi niya. Sa part na to, mapapatay ko si Florin. Kaso dumating bigla si Pani, kaya nabigyan din ako. At napatay rin to ni Kakao. Dito susunod ko na ang Antikaras para sa kay Pani at kay Granger. Sa part na to sumunod si Kakao. Kaso napalalim siya kaya nabigyan din siya. Dito pupunta na ulit tayo sa Blue Buff para makapag level 5 at makapunta sa Turtle. Papunta na ako sa Turtle dito. Nakita ko yung mga kalaban na nakapwesto na. Pati si Yusong nakapwesto na sa likod para likuran kami. Dito ay nakazone si Yusong kaya hindi ako makalapit sa Turtle. Sinabayan pa ni Zaytian. I can't afford to miss any clue. Sa part na to ay nakuha na ni Pani yung turtle. Kaya wala na ako nagawa kundi mag-back. Kaso pumalag sila Kakao, buti hindi sila namatay. It should have been me, not him. That's underwhelming. Face me.
Sa part na to, pumasok si Kakao, kaya mabibigyan siya. Not all worth can be quantified. Dito nga ay nagkamali ako at nabigyan ako. Sa part na to, nabigyan nila Castañares ng dalawa sa kalaban. Kaya medyo nakalamang kami, kaso naubos ang mga kampi namin. Never stops moving. Nothing and no one deceives my eyes. Ult is not ready. Greed will be the doom of House Vance. Dito, mabibigyan namin si Florin at Granger. Kaya makakalamang ang MM namin. Pagkatapos naman, pupunta na ako sa Turtle para kunin to. Double kill. Pagpunta ko sa Turtle, kinukuha na palito ni Pani. Kaso hindi niya makuha kasi marami kami. Tapos mabibigyan pa namin to. Isusunod nga na sana namin si Seitian, kaso nakatakbo siya sa tower. Kaya yung blue buff na lang ni Pani yung kinuha ko. Turret is under attack. Ult is ready. No questions asked. No secrets told. Request that understood. Slain. Battle spell in cooldown. Dito nga ay mabibigyan ulit namin si Florin. Kaya malaking puntos ulit ito para sa amin. You can't escape it. Face it. That's underwhelming. Sorry. It's okay. Just play safe. Ult is Sa part na to, nabuo ko na ang Antikaras. Kaya susunod ko na ang Guardian Helmet. Dito mabibigyan ni Castañares si Pani. Kaya medyo makakaangat kami kasi wala silang core. backup. Greed will be the doom of House Vance. Our turret is under attack. Ult is not ready. Our turret has been destroyed. Dito napaganda ang pwesto ng MM namin. Kaya mabibigyan niya si Florin. Ult is not ready. Dito ay babakapan ko nga sana si Castañares. Kaso, hindi ako umabot kaya nabigyan siya. Ally has been slain. Initiate retreat. It should have been me, not him. Dito nagkamali yung mga kalaban na pumunta doon. Kaya nabigyan namin ng dalawa sa kanila. Kaso baliwala yung panggagank namin kasi nabigyan rin yung dalawa sa amin. Superb tanking. That was amazing. Dito ay nastan ako ni Zaytian kaya nabigyan ako ni Pani. Ult is not ready. Dito ay mabibigyan ulit ni Castañares si Florin. Enemy double kill. Kaso subukan sana patayin ni Kakao si Granger. Kaso siya pa yung namatay. An ally has been slain. Thought I wouldn't be coming back?
Chance doesn't need friends, but I do. Our turret has been destroyed. To battle is to appraise your enemies, just with different instruments. Sa part na to ay nagkamali kami ni Kakao, kaya nabigyan kaming dalawa. Request backup. Our inhibitor turret is under attack. Dito ay ginank sila Castañares sa top lane, kaya nabigyan silang dalawa ng MM namin. Initiate retreat. Has been slain. Ally has been slain. Killing spree. Shut down. What you pay for. I can't afford to must include. Superb damage. Sa part na to ay nagkamali ako. Kala ko mabibigyan ko si Yuzong kasi unti na lang ang buhay niya. Spree. Dito ay nabuo ko na ang Guardian Helmet, kaya isusunod ko na ang Radiant Armor. Rampage. Enemy rampage. Sa part na to ay talo na kami, kaya naisipan naming lahat na itigil ang record. Tingin ko ay papatok pa rin ang ML ngayon 2025. Dahil onti na lang ang naglalaro, tapos lumipat na ang ibang players ako. Ang rate ko dito ay 8 out of 10. So ayun guys, pupunta na tayo sa rate ni Kakao. So ayun guys, tapos na kami. Grabe, Mobile Legends pa rin talagang hari ng MOBA sa phone. Ang dami ng updates from new heroes to revamp heroes. Parang bawat season may mga bago kang aabangan. Pero minsan, toxic pa rin yung mga players, lalo na yung ranked games. Ang gameplay, smooth naman, lalo na kung stable yung internet. Pero kapag lag, goodbye win streak talaga. Yung graphics, sobrang improve na, lalo na kung naka-high settings. Astig din yung skins. Pero medyo pricey lang talaga. May mga pagkamahalan minsan yung mga skins na gusto mong bilhin, pero hindi mo mabili. Overall, solid pa rin siya, lalo na pag may mga tropa kang kalaro. Kung gusto mo ng action at teamwork, ML pa rin ang magandang laruin dito. Rating 1 to 10 scales naman, sa graphics niya 9 over 10. And sa gameplay, 8.5 over 10. Sa connectivity, 7.5 over 10. Depende sa net. Sa community naman, 6.5 over 10. May mga toxic pa rin kasi mga nakakalaro dyan na yung tinatawag nilang cancer or something na dark system, ganun. And overall fun, 9 over 10. And overall, Mobile Legends is still one of the best mobile MOBAs. Competitive, fun, and full of energy. Pero sana less lag and toxicity na. At ngayon, natapos na tayo kay Kakao. Susunod naman natin ang rate ni Castañares. Yo guys, para sa akin, 7 out of 10. Maganda pa rin naman yung ML, pero marami lang talagang toxic. So, kung nag-enjoy kayo, huwag niyo kalimutang pindutin ng like, subscribe, at i-hit niyo na rin ang notification bell. Peace!